Kaya yun ang ano natin. Si Bongo, next year na yan siya. Sen, madami nagtatanong, malamang daw, which is sa nakikita namin, dahil nga yung huling ginawa ni Bato, nung inaaresto na ang dating Pangulong Duterte, di ba? Naghahanap sila, nasa si Bato. Namundok. Sabi nila, malaki ang posibilidad na mamundok at magpatay ng cellphone na naman si Bato de la Rosa pag napunta sa ganung punto. Ano kaya yan? Mahihirapan siyang kunin si Bato or hindi naman? Ikaw, ano gagawin mo? Ayan, nawala lang si Sentry. Total, baka matagal pa yung recess eh. Hindi ko alam kung kailan mawawalan. Una, siguro magtago muna sa Senado. Para medyo komportable, di ba? Habang may session. Ayan na si Sentry, ayan na. Kung mahirapan bang makuha si Bato, di ba? Ako ang pinahahawakan ko kay Bato, yung press conference niya, sinasabi niya, make my day. Ito na, kapusin mo na ako. Parang gano'n. Yung McMaddy, si McMaddy. May bagong word po yata sa diksyonaryo. Hindi, joke lang. McMaddy, yung McMaddy, tsaka yung Berewek. Berewek na daw po si dating Pangulong Duterte. At ikaw sa'yo naman, Sentry, McMaddy daw. Sandali! Anahin ko na. Rektahin ko na, Sentry, bago maubusan ng alam ka, pagod ka na din eh. Yung sinabi ni Bato, kung sakali nga, ito na, palapit na yung warrant of arrest. Di ba? Come on, McMaddy. Ikaw ang magpusa sa akin. Kung bibigyan kayo pagkakataon, gagawin niyo po ba? Kung sabi ko nga, kung libre ako nung araw na yun, talagang why not, no? Pero, I think, to answer yung question kanina ni Mayor Vico, kung mas swabe ito, compared dun sa kay Digong, grabing operation yun malawak, malakihang operation. Ito, hindi kalakihan ito. Pero kung matiktikan niya kasi yan at mamundok siya, talaga magtatago siya. Yun na yun. Mag-aantay na lang yan. Kung hopefully, kung makakapwesto sila Sara, doon lang sila ulit. Pero hindi mawawala yung warrant. Kahit si Sara yung nakaupo dito, hindi mawawala yung warrant na Interpol. Yun ang kailangan niya isipin. Ayun. Sentry, pabonus mo nga sa akin. Yes. Kay Magalong, may panawagan ka ba kay Magalong? Kasi si Magalong medyo ngayon. Ito naman. Nakita mo, medyo agresibo siya. Buti nga at nagkusa siya kasi lumalabas na talagang unang-una may kontrata pala siya sa mga diskaya. Tapos iimbestigahan niyo yung mga diskaya. 110 million tennis court. Aba, medyo yan. Baka ginto yung pinampintura dyan. Di ba? Pang-international daw po yung baha. Raw global. Yung global court standard. Kaya nga, di ba? So, meron na. Pinagtakpan niya na kagad na ayos daw. Yun pala Teka muna, dapat iimbestigahan din yon. Tapos ito, lumalabas, nakasama siya sa mga destab dito, no? Yung mga Austerplatz against kay President Marcos. So, in short, talagang pumasok siya doon, pumilit siya doon para manloob. Hindi naman yon. Tapos, yun nangyari doon sa rock netting. Ang dami niyang sinasabi noon, nag-uusap kami, pero hindi niya nilalabas. Nung panahon ni Duterte pa yon, nung nangyari yon. Pero quiet siya. Ano ba yon? Dahil natatakot siya o dahil magkasabwat sila? Kaibigan. Yun ang problema. Sentry, may tanong lang ako kasi I've done a research with that, yung tennis court, and I think yung Deskaya, ginamit nila yung Saint Gerard. Opinion mo lang, Sentry, kung may anomalya ba ron? Kasi parang nung mapapaso na ng June something, yung June 30, 2022, pero 2020, pero mapapaso na yung lisensya ng St. Gerard.
And then, yung bidding is June 10 or something. Before June 30. Tapos, nagkaroon ng pirmahan, lumalabas sa research ko, wala nang lisensya yung Diskaya. So, na-renew lang nila yung lisensya nila nung 2023 na. Pero nung nag-ooperate sila, lumalabas dun sa research ko na nag-ooperate sila nang wala silang lisensya. Sige, kaya mo yan. So, yan. Ano yan? Isang importanteng punto yan na kailangan maimbestigahan. Yun ang problema. Meron din siyang mga ganyang mga anomalya. Kahit sabihin mong kailangan pa rin i-subject sa investigation yan. Kasi kung yung postura niya parang parang anti-corruption crusader siya. Pero ngayon ka lang naman sumulpot nung sandamakmak yung corruption sa panahon ni Duterte. Quiet ka naman. O kasi inamin niya na maka-Duterte siya at supporter siya ni Bongo. Ganun lang kasimple yun. Paki-confirm, sa tingin mo ba DDS siya? Kasi tinatanggi ng siya at grupo niya eh. Na DDS. Na maka-Duterte siya. Oo. Sinabi niya, inamin niya. Yun. Inamin niya yan. Publicly, nakailang interview. Sinabi niya mismo, tapos in-endorse niya si Bongo. Talagang magkakaibigan sila. At kaya maliwanag na yan na kung saan wala kang marinig sa kanya about the Duterte personalities. Mm-hmm. Yun. Nawala si Sentry. Hintayin lang po natin, mga kababayan. Last question na din yan. Tingin ko pagod na din siya. Kasi anong oras na sa Pilipinas? Alas 10 ng gabi. Hintayin na lang natin para makapagpaalam din si dating Senador. Sentry, ayan po. Ayan, balik na. Yan, okay. Yes. Yan, Ayan. Parting words. Sentry. Well, pasensya na Mark, Mayor Biko sa natin internet, medyo mabagal. So anyway, papasalamat ako sa inyo sa itong vlog ninyo, Mark at Mayor Biko, at sa susunod natin guesting. Maraming salamat. Magandang araw sa ating mga mapapanood din po nila to sa Mark Ramos channel mamaya po. Sentry. Tsaka Sentry yung si kapatid niyo po. Wala nang planong bumalik dito. Natapos na yung kontrata niya. So nandito muna siya. Okay po. Ayun, magpapaalam na po. Kayo po, magpaalam na po. Para makapagpahinga na din si Sentry. Yeah. So muli, maraming salamat. At sa susunod ulit. Thank you. Maraming salamat. Paalam hanggang sa muli, mga kababayan.